بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله اليوم عندنا الأخت التي نطقت الشهادة ونترككم على الفيديو. الأخت الذي لقنا الشهادة إنها من أوغندا. والتقى وللطريق كي لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور. We'll say it in English, okay? I bear witness that there is no God worthy of being worshipped except Allah alone. And I testify that Muhammad is a slave and messenger of Allah. And Jesus Christ is a slave and messenger of Allah. I testify that paradise is true, and hellfire is true. And I testify that I will be resurrected on the day of judgment. I testify that I will be resurrected on the day of judgment. Allahu Akbar. Now you are Muslim. Alhamdulillah. قلوبا بالهداية والتقى وللطريق. Alhamdulillah. Tunay na ang Allah Jalla wa'ala ay nagbibigay ng patnubay sa kanyang mga alipin. At alhamdulillah, isa sa mga kapatid natin na siya ay nanggaling sa Afrika at siya ay pinatnubay ng ating dakilang tagapaglikha. Walang pag-alinlangan na ang pinakamainam na katayuan ng tao na siya ay mawala sa mundong ito, na siya ay gumagawa ng layunin kung bakit siya nilikha ng Allah Jalla wa'ala. At ito yung pagsagawa ng ibada, kagaya na lamang na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Kaya dito lamang sa pananampalatayang Islam na ipinadala ng Allah Jalla wa'ala, na matatamo ng tao at kanyang magagampanan ang pinakalayunin ng buhay. Kaya dahil dito, ang pag-umpisa ng ibadang yaon ay sa magitan ng pagsabi ng shahada. Ang sinabi ng ating kapatid na kung saan ang panunumpa na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban namang sa Allah at si Muhammad alayhi salatu wasalam ay sugo at alipin ng Allah Jalla wa'ala at ganun din si Jesus ay sugo at alipin ng Allah. Katotohanan ng paraiso ay katotohanan na ito ay ang lugar na kung saan insyaAllah ating minimiti na ang habag at awa ng Allah Jalla wa'ala ay mapasa atin lahat upang matamo natin ang paraiso at siya rin ay nanumpa na ang impyerno ay katotohanan at itong paglalagyan ng mga taong masasama na nagtatambal sa Allah Jalla wa'ala at walang pag-alinlangan na siyang muli ibabangunin mula sa libingan. Kaya dahil dito mga kapatid, ang da'wah na kung saan ay sadyang napakahalaga. Pagkatapos sa napakaraming ipinag-utos sa sugo alayhi salatu wassalam, ang pagdadawa ay sadyang isa sa mga gawain na kung saan sinabi ng Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
At sino pa ang pinakamainam sa panalita ng higit sa yaong taong nagpapahayag ng la ilaha illallah at gumagawa ng kabutihan at sinasabi na ako ay kabilang sa mga matuwid na mga mananampalataya. Kaya dahil dito ang ganipala ng gawaing ito, mga kapatid, na kung saan maging ang sugo alayhi salatu wasalam ay hindi niya nakaligtaan na kanyang sinabi sa kanyang umma, balighu anni walau aya, at ipahayag niyo mula sa akin maging isang aya po lamang. Kaya dahil dito ang ganipala ng pag-aanyaya na ito ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali radhiyallahu anhu noong siya ay papunta na sa digmaan, siya ay binigyan ng instruksyon ng propeta alayhi salatu wasalam, la yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humruna. At sinabi niya kay Ali radhiyallahu anhu, at ito'y sa buong umma, na sabi niya, at sino man ang mabibigyan ng patnubay ng Allah sa iyong pamamagitan, na ikaw ay ginamit ng Allah Jalla wa'ala sa iyong pagsusumikap, sa pagpapahayag ng kaalaman, sa pagsasabuhay mo ng Islam, sa pagpapaabot mo nito, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala ng pulang kamelyo. Kaya gaano kainam ang pulang kamelyo sa panahon ng propeta alayhi salatu wasallam maging sa ngayon. Kaya dahil dito ang gantimpalang ito ng da'wah, aking mahal mga kapatid, ay hanggang sa ikaw ay babangunin muli, ay madadala mo ang gantimpalang ito. Sa dahilan na ang kanyang siyam, ang kanyang pagsasala, ang kanyang zikir, ang kanyang dua, ang kanyang pagpapahayag sa kanyang pamilya. Kung sino man ang mapapaabutan niya ng Islam at sila yumakap din sa pananampalataya, ay babalik sa iyo ang gantimpalang yaon na hindi magbabawas ng gantipala sa kanya. Kaya halika kayo at ating sabay-sabayan, magtutulungan po tayo na ating maipapahayag ang la ilaha illallah, na ito ang karapatan ng ating dakilang tagapaglikha. Ngayon, ang paksa natin ay dumako tayo sa kitab, sa aklat ni Imam Nawawi, rahimahullah, ay tungkol sa sinasabi nating ang limitasyon kung ano ang halal na dalisay. Ito ay sa hadith number 10, na kung saan nakaraang linggo ay ating napag-uusapan ang bagay na kung saan hinggil sa kahulugan na ating ibinigay doon ng ating mga scholar, ay ang sinasabi nating mga tungkulin na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala, na ito ay binigay niya, na ito ay ayon sa ating kakayahan. Kaya pansinin natin ang nakaraang hadith, mga kapatid, bilang finishing touches natin sa hadith na yaon, na alam natin na ang Islam ay ang biyaya ng Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito ay madali nating magagampanan at ito ay disenyo sa ating buhay. Dahil ang magmay-ari nito ay ang dakilang tagapaglikha na ang lubusang nakakaalam ng ating mga katangian. Kaya dahil dito ang pinakahigit na dapat gagampanan ng tao pagkatapos na siya ay nagsyahada ay ang pagsasala. Sa ating napag-usapan na kahit kung ikaw ay walang kakayahang pumunta ng masjid dahil natatakot ka sa sitwasyon o natatakot ka na baka nakawan ang iyong pamamahay o sasaktan ang iyong pamilya o wala kang kakayahang pumunta, ay maaring pinapahintulutan ka ng Islam kung ikaw ay walang kakayahan. Sa pagtayo mo o pag-upo o pagpapatira pa ay hindi ka pipilitin. Magsala ka ayon sa iyong kakayahan dahil sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala, fattaqullaha mastata'tum. Matakot ka sa Allah ayon sa iyong kakayahan. Kaya halika kayo sa susunod na bahagi ng hadith na ito yaong limitasyon ng Allah Jalla wa'ala kung ano ang halal na dalisay. Dito ay ating bibigyan ng pahalaga at simulan natin sa sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuha ar-rusul qulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara rajulu yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Kaya dito ang hadith na sinabi ng sugo alayhi salatu wasalam mula kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ang kahulugan ng hadith na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, na
na ito'y sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang makapangyarihang Allah ay dalisay, walang kapintasan at walang kakulangan. Na katotohanan, ipinag-utos ng Allah Jalla wa'ala sa mga mananampalataya, ang kautusang ipinag-utos sa mga sugo. Na sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa kahuluganon kanina, na sabi natin, Ya ayyuhar rasul, o kayong mga sugo, kainin ninyo ang mga mabubuting bagay at gumawa kayo ng kabutihan. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya kanina, sinabi natin, Ya ayyuhallazina amanu, o kayong mga mananampalataya, kainin ang mga halal o mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. At pagkatapos, pinagpapatuloy ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na kanyang binanggit na mayroong isang lalaki na manlalakbay na galing sa malayo, gusot ang kanyang mga buhok at siya ay may alikabok na nakaunat ang kanyang kamay sa langit at siya ay nanalangin, O Panginoon. Samantala, ang kanyang pagkain ay mula sa haram. Ang kanyang damit ay mula sa haram. Ang kanyang ikinabubuhay ay mula sa haram. Kaya paano didinggin ng Allah ang kanyang panalangin? Ito'y inulat ni Imam Muslim. Kaya ano ang pangkalahatang pagpapaliwanag sa hadith na ito o ang kanyang kabuuang maidudulot sa ating buhay? Na ito ay isang saligan at batayan. Batayang nagpapahayag na ang pagkain o hanap buhay o anumang ating ginagamit sa ating buhay, na kapag ito ay nanggaling sa haram na paraan, ay nagiging sanhi ng hindi pagtanggap ng panalangin at iba pang mabuting ibada o gawain na ating ginagawa. Ito'y nagbibigay ng kaalaman sa atin na ang ating katawan ay isang tiwala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito ay bibigyan ng pagpapahalaga na ang anumang ipinapasok natin sa ating bibig, anumang sinusuot natin at ginagamit natin, ito ay nanggaling dapat sa halal. Ibig sabihin na dapat layuan ang anumang mga gawaing kinamumuhian ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya maaral na ating makukuha sa hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, na ito'y pinamagatan ng ibang mga ulama, Inna Allah tayyibun, tunay ng Allah Jalla wa'ala ay ubod ng dalisay. Kaya kabilang sa mga pangalan ng Allah Jalla wa'ala ay ang At-Tayyib, ang Allah Jalla wa'ala. Siya ay dalisay na ito ay nagsasaklaw ng kanyang pagkadalisay sa kanyang sarili, sa kanyang mga pangalan. Ang Allah Jalla wa'ala ay may mga pangalan na pinakamainam at matataas na mga katangian, at kanyang mga gawain at kanyang batas at alituntunin ay sadyang napakadalisay. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, sa sinabi ng ating Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, na Inna Allah ta'ala tayyib. Ang Allah Jalla wa'ala ay walang kakulangan sa anumang kanyang mga katangian. Wala siyang kapintasan. Siya ay perfecto ang kataas-taasan. Kaya dahil dito, hindi niya katangian ang anumang kasamaan. Kaya dahil dito, ang anumang nangyayari sa atin ay pinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala, ito ay mga kabutihan. At kung anumang nangyayari sa atin, ito ay dahil sa kakagawan ng ating mga kamay, dahil sa ating pagsuway sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang kabaliktaran ng tayyib ay ang khabith, ang mga masasama o maruruming bagay. Kaya dahil dito, magkakatulad ba ang mabuti at ang mga masasama? Kaya sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa Surah Al-Maidah, ayat 100 sa Banal na Quran, Qul la yassawil khabithu wal tayyib. Ipahayag mo sa kanila, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi magkakasintulad ang khabith, ang kasamaan at ang kabutihan. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat lamang na magbibigay, nagpupunyagi ang isang mananampalataya na kanyang gagampanan ang kanyang tungkulin. Siya ay mamuhay ng galing sa sinasabi nating kabutihan. Kaya ang sinasabi nating mga kakulangan, ang mga kapintasan ay hindi niya ipagkakaloob sa kanyang dakilang tagapaglikha. Siya ang pinakamainam sa lahat. Siya nagkakaloob ng ating mga pangailangan sa kanyang mga mabuting pangalan at kanyang mga katangian, na siya ang may karapatan ng ating buong pagsamba.
Ang gawain ng isang Muslim sa hadith na ito ay nahati sa dalawa. Ang tatanggapin ng Allah Jalla wa'ala at hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tayyib ay tatanggapin ng Allah Jalla wa'ala, ang khabith ay hindi tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Ang anumang uri na dalisay, ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matatawag na dalisay ang isang bagay kung ito ay mayroong layunin na para sa Allah Jalla wa'ala. Ang ikhlas ng ating layunin ay ginagampanan natin na walang pagpapahayag ng anumang makabundong bagay o layunin na para ikaw ay makakamit ang karangyaan, ang papuri ng iyong kapwa-tao, bagkus itong lahat ay ginagawa natin para sa ating dakilang tagapaglikha. At pangalawa, ito ay sumasang-ayon sa gawain na ginawa ng Sugo alayhi salatu wasalam. Sa mga aya na inyong nadinig na sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Kaya ito'y nagpapahayag na kung ano ang ipinag-uutos sa mga sugo, ito rin ang ating pinag-uutos din ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay dapat magsusumikap na kung ano yaong ipinag-utos ng Allah Jalla wa'ala ay gagampanan niya sa kanyang kakayahan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na may layuning bilang pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya mga sugo ng Allah Jalla wa'ala, sila ipinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay specific para sa kanila. Na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhar rusul, o kayo mga sugo, mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay David, kay Solomon, kay Aaron, kay Jesus, kay Muhammad alayhim salatu wasalam. Sila yung mga sugo na pinag-utusan ng Allah Jalla wa'ala, na sabi ng Allah, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. At kumain kayo ng anumang mga mabubuting bagay na ipinag-utos ng Allah Jalla wa'ala at gumawa kayo ng kabutihan. Kaya dahil dito, sila ay pinag-utusan ng Allah Jalla wa'ala na maging dalisay ang kanilang pamumuhay, na kukuha sila ng mga bagay, trabaho o gawain na kung saan ito ay malinis na naaayon sa Sharia o batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, maaring mabigyan natin ng halimbawa, ang sinasabi nating pagkain ay sadyang dapat lamang na dalisay ang ating kakainin. Maari sabihin natin na isang tao ay kumain ng isang tupa. Subalit, ang tupa na ito ay patay. Masabi nating double dead. Bagamat ito ay pagkain na kung saan legal na pwedeng kakainin ang tupa, subalit sa pamamaraan na kung saan ito'y namatay na at hindi na ipalabas yung kanyang dugo, ito ay maaring magiging haram dahil ang sinasabi nating maita, yung sinasabi nating hindi napatay sa kanyang sarili, ay hindi pwedeng kakainin ng isang mananampalataya. O sasabihin natin na kanyang inagaw ang isang manok dahil sa kanyang kalakasan, ito po ay pinagbabawal din sa Islam dahil ang gawain niyaon ay ipinagbabawal at ito ay bahagi ng sinasabi nating khabith, masasama at marurumi na dapat layuan ng isang mananampalataya. Kaya ang Allah Jalla wa'ala na nagbibigay sa atin ng utos at batas na bilang isang mananampalataya ay maging malinis ang ating pananalita. Ang ating layunin ay para sa ating dakilang tagapaglikha na walang halong pagmamayabang, pagmamalaki, o anumang minimithi na karangyaan sa mundong ito, subalit ang habag at awa ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng isang halimbawa ng isang napakagandang salita na ito ay kasintulad ng isang napakagandang puno na napakatibay ng kanyang mga ugat. At ito ay umaabot ang kanyang sanga sa katasasan dahil sa kanyang matibay at kabutihang nagagawa. Ito ang katangian ng isang mananampalataya na siya ay magbibigay ng pagpapahalaga sa mga kabutihang ito upang sa gayon, ito'y mananatili sa kanya na kanyang madadala hanggang sa kanyang pagbangon muli mula sa libingan dahil alam natin na ito ang baon natin, ang mga kabutihan. Ang mga sugo ng Allah Jalla wa'ala, sila ay binigyan ng mga kautusan, ng mga ipinag-utos at mga ipinagbabawal. Gayon din tayong mga mananampalataya. Kaya dahil dito, ang bawat isa't isa ay magsusumikap na gagampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang dakilang tagapaglikha at iiwasan ang anumang ipinagbabawal. Ang kautosang kumain ng halal at dalisay
ay pinag-utos sa atin. Kaya dahil dito, maging si Abu Bakr radhiyallahu anhu, sa isang pagkakataon na siya ay nakapagkain ng isang pagkain na kung saan ang kanyang alipin ay nanghula. At tinanong niya, saan mo kinuha yung pagkain na ito? Sabi niya, mahal kong amo, ay kinuha ko dahil ako'y nanghula. At ang panghuhula na kinuha na kayamanan sa panghuhula, pagtitinda ng mga imahin, pagmumusika, o pagtinda ng mga ipinagbabawal, ito ay hindi maaring kakainin natin. Kaya dahil dito ang isang manampalataya ay dapat lumayo sa anumang kasamaan na ang kanyang mailalagay sa kanyang bibig ay nanggaling sa halal na ipinahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Nawa ang bawat isa't isa ay magsusumikap na ang ating katawan ay bibigyan natin ng sinasabi nating halal upang sa gayon mapadali sa atin ang ating mga tungkulin sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang anumang katawan na tumaba na nanggaling sa haram, ito ay paparusahan sa impyerno. Kaya ang mga sanhi na hindi tayo tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sinasabi nating pagkain ng mga haram. Kaya dahil dito, pagbutihin ang ating trabaho, maging tunay na isang mananampalataya, kumain ng halal at mabuting bagay upang sa gayon tayo ay sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga panalangin. Kasi tulad ng taong ito na siya ay hindi sinagot ng Allah Jalla wa Ala dahil sa kanyang kasamaan. Dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap lamang ng kung anong kabutihan. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب